Palas clears misunderstanding over Torres MMDA appointment. Nagreklamo si General Torres sa isang interview na hindi naman ako nag-apply ng optional retirement. Bakit nila ako ni-retire? Kasi may lumabas na order sa NAPOLCOM na effective December 26, 2025, optionally retired na si General Torre. Sabi niya, hindi ako nag-apply ng retirement. So, ang alam ni General Torre, yung pagtanggap niya sa MMDA General Manager na posisyon, hindi pa rin siya magre-retire. Parang ganun. So, misunderstanding nga, parang hindi sila nag-usap ng todo. Parang naisahan siya, nauto-uto ba siya ng administrasyon? I don't know. Tanong lang ito, bakit nagkaganito? Okay, ito, Malacanang on Thursday said, there is no conflict surrounding the appointment of Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III, clarifying that the issue is stemmed from a misunderstanding over his police retirement status. Yun na nga. PCO Jose Claire Castro said President Ferdinand Bongbong Marcos validly appointed Torre to the MMDA post and that the former police official has already assumed office and is actively performing his duties. Okay, sabi ni Claire, we spoke directly with General Torre and it turned out to be just a misunderstanding. Yan ang paliwanag ni Auntie Claire Castro. Kailang ako, hintayin ko si General Torre na magsabi na okay na, nagkaintindihan na kami. Pag nagsalita si General Torre, maniwala na ako. I'm sorry, hindi ako maniwala dito kay Auntie Claire. Alam naman natin yung style niya kung minsan palusot-lusot lang. The President, sabi ni Auntie Claire, the President appointed General Torre as the General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job. Correct. Questions were raised. Ito na yung problema. After the National Police Commission released an order stating that Torre's optional retirement became effective on December 26, 2025 from the Philippine National Police, despite Torre having earlier stated that he was not yet retired. Dito ang problema. Ang pagkakaalam ni General Torre sa aking pagkakaintindi, tinanggap niya yung MMDA position na hindi siya magre-retiro. Na 4-star general pa rin siya. Naka-floating status lang siya, ganon, floating status. Wala siyang ginagawa, gusto niyang makatulong sa Administrasyong Marcos Jr., inappoint siya ngayon na General Manager. Okay yun sa kanya. Basta, hindi siya magre-retiro. Ganon ang pagkakaintindi ko sa sitwasyon ni General Torre. Ngayon, ni-retire siya. O di parang naisahan siya, nautakan, o na oto-oto, I don't know. Speculation ko lang yun. Castro said Torre will proceed. Will. Ito na. Bakit kayo ang mag-decide, Auntie Claire? Si General Torre, sa tingin niya, hindi siya magre-retire. Castro said Torre will proceed with optional retirement and will receive full benefits equivalent to his 4-star rank. May problema pa. Hintayin natin si General Torre na magsalita. She added that Torre has agreed. I don't believe so. She added that Torre has agreed to relinquish his 4-star rank which will be transferred to PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Payag ito ni Claire Castro. Sabi naman ni General Torre, hindi naman ako magre-retire. Ibig sabihin, kung hindi siya nag-apply ng retirement, sa kanya pa rin yung 4-star rank. Ganon lang yun kasimple.
Ano pa? Accepted po niya yon. Hindi ako maniwala. Castro said, dahil tinanggap niya ang posisyon, alam naman niya kung ano ang maaring mangyari. So ito, hindi nga sila nagkaintindihan. Ito, opinion ko lang ito Tinanggap ni General Torre yung MMDA General Manager ng posisyon, believing na hindi siya magre-retiro, believing na i-retain niya yung kanyang forester rank. Iba naman ang pagkaintindi ng, I don't know, Claire Castro ba, na Pulcom ba, PNP ba, na automatic na yun. Na, sige na, tanggapin mo ito. At yung retirement, tahimik. Bigla na lang nabulaga si General Torre nung may order ang Napolcom na retired na siya. So nabigla siya, nagreklamo siya sa isang interview. Hindi naman ako nag-apply. Kawawa naman si General Torre. As whether the issue could create problems for the administration, Castro said the matter has been resolved. Torre, a former top police official, was appointed to lead the MMDA as part of the administration efforts to strengthen traffic management and metropolitan governance. Okay, so I'm sorry, hindi ako maniniwala dito kay Yusek Claire Castro na resolve na yung issue. May problema pa rin at naawa ako kay General Torre dahil ginawa lang niya yung utos sa kanya, inaresto niya ang ating minamahal na Tatay Digong, isinakay sa aeroplano at kinidnap nila group effort papunta sa The Hague. Ngayon, tinanggal siya, 85 days, history, the first PNP to become PNP chief and the first PNP chief na may pinakamaliit na period of time pag-serve. O ngayon, tinanggap niya ang general manager ng MMDA tapos hindi niya alam, i-retire pala siya. Kawawa naman si General Torre sa pangyayari nito. Ikatlong impeachment complaint, Bercos Marcos Jr. inihain sa Kamara. Isinampa nitong Huwebes, Enero 22, ang ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa House of Representatives. Okay. Kabilang sa mga complainant, sina dating Ilocosur Governor Chavit Singson, dating Kongresista Mike Defensor, dating Mambabatas Jacinto Paras, retired General Hermogenes Esperon Jr., at abogadong Ferdinand Topacio, kasama ang iba pang dating opisyal ng gobyerno. Okay. So, dito na. Nagkasunod kaninang umaga yung Makabayan Block, composed of Congressman Antonio Tinio, Congresswomen Renico and Sara Ilago, nagsampa ng impeachment. So, ang tanong, meron pa bang magsasampa? Palagay ko, meron pa eh. O ito na kaya yung pro Duterte? Ay dahil nandyan si Atty. Topacio, baka ito na yung hindi nabanggit sino yung kongresista na nag-endorse. Baka ang nag-endorse, ito na, isa sa mga Dutertes. Kaya baka ito na yung sinasabi ni Congressman Erese na nanguntak sa kanya na pro Duterte group na maghahain ng impeachment complaint. Okay. But sayang. Bakit sayang? Kasi naunahan sila na pagsampa doon yung sinasabing abogado daw ni First Lady Lisa Raneta Marcos.
na bagay na hindi naman daw siya abogado. Magpapakapon daw siya pag mapatunayan na abogado siya ni First Lady. Kasi yun ang unang reaksyon ni Congressman Edgar Erese, na madaling maibasura yung unang impeachment complaint dahil nga sa kakulangan ng substance and form. May nabasa kong post ni Attorney Wilfredo Garrido na ang evidence daw na ikinabit doon sa unang impeachment complaint, mga newspaper clippings lang daw. So, sana nga aksyonan lahat ito. Kailang ito, opinion ko lang ito ang tunay na complaint, yung malakas ang ebidensya, itong pangatlo, itong galing kina Attorney Topacio, dating Congressman Paras, dating Congressman Mike Defensor, at dating Governor. Ito yung tunay. Kung ito sana ang unang naisampa, wow sana. Kailang, I hope I am wrong. Nakikita ko na ang diskarte ng kamera kasi nagsalita na ang Speaker Boji. Sabi niya, walang basihan para ma-impeach ang Pangulo. So anong ibig sabihin nun? Wala na. Tapos na. Hindi uusad ang impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. Never. Kaya ligtas na ang Pangulo. Yan ang tingin ko. But, the fact na sinampahan siya, lalo ngayon pinag-uusapan, lalong yung narrative against the President, doon lalo siyang matatalo sa battle of public opinion. Lalo na kung hindi na nila aksyonan itong second and third complaint, yung brasuhin na naman nila na ang ilalang paggalawin ay yung una, tapos ibasura, tapos itong dalawa, hindi na, nako, ang taong bayan, lalong yung speculate na lutong makawang lahat. So lalong babagsak ang kanyang rating pag hindi nila ayusin pag-handle lahat ng ito. Remember, ang malaking problema ng Pangulo ngayon is kanyang trust performance rating, dahil siya na ang pinaka-most unpopular na presidente sa history ng ating bansa. Biruin mo yan, sa 3 surveys, puros negative ang net trust and performance rating. Negative 3 sa SWS, negative 15 sa Pulse Asia, negative 27 sa Publicos Asia. He is the only president na may ganyang record. In contrast sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte, umalis na lang siya sa pwesto, siya ang pinakamataas, 81% to be exact ang kanyang trust and approval rating. Kaya iyon na ang legacy. So, problema, paano nila pataasin ang kanyang rating? So, wala na. Opinion ko lang ito, ligtas na ang Pangulong Marcos Jr. sa impeachment. Kailang ang lalong maapektuhan sa kanya ang kanyang public trust, image, and satisfaction rating, dahil nakikita ko na brabrasuhin talaga ng kamera ito. No, ligtas na. Kaya ang aabangan natin next month, February 6, yan na, sasampahan nila si VP Sara. Kaya paunahan na naman yan. Sana ang mga pro Duterte ang magsampa ang unang magsampa
na mahina ang ebidensya para mabasura din kaagad.